Aral ka sa salita ng Panginoon. Pag sinabing, Brad, ikaw mo na ang president mamaya, or bukas, ganun. Dali kang makatayo. O parang impromptu ba? Aral lang tayo. Purihin ang Panginoon. Ganun lang naman yun eh. Amen? Sa pagpatuloy ng ating pag-aaral sa ating Friday School, buksan mo ang ating makapangyarihang, ano Brad? Okay? Christology. Bay, anong pangalan mo, sir? Alfie. Alfie, anong apelido? Rizzo. Dito pala. Sorry. Alfie Rizzo. Ilongos, kababayan naman ito eh. Salamat na nandito ka. At least, first time mo maka-attend ng ganito dito sa Riyadh, Saudi Arabia. First time. Itong church na ito ay Independent Christ Baptist Church, ICBC, Riyadh Mission. So, magti 3 years na ito. At ang authority ito galing sa Pastrana Leyte, kay Pastor Ray Nakines, galing ng Bohol, and Bohol to Katipuanan. Salamat sa Panginoon, nandito ka ba? At nawa ay ito ay hindi magiging sayang ang araw ng pagpunta mo dito. At may matutunan ka. Mamaya, may paliwanag natin ng kaligtasan sa iyo. Oo. Yung tamang katuruan ba sa Biblia. Dito, tinuturo lang kung nasa Bible. Outside the Bible, mahirap natin sagutin yan. No? Ang sasagutin natin ng mga katanungan pag nasa Biblia. Yon ang tinuturo natin dito sa ating Friday School. Pagpatuloy sa ating pag-aaral sa Christology. Christology meaning from the Greek word Christ is Christus, and logy means study. Alright? The study of the Lord. The study of the Lord Jesus Christ. Christology. Maraming ano yan eh, mga doktrina. At yan ang ituturo natin dito hanggang rapture. Alright? Ganun ituturo natin dito. Mayroong pastor na kinausap ako lately lang. Nawa ay pinagpipray ko siya, mga kapatid, dahil matatapos na rin daw ang kontrata niya at may plano na siyang umuwi. So, sabi niya sa akin, sinek na raw niya lahat ng mga churches dito sa Riyadh at wala daw siya nakitang napupwede niyang mapag-iwanan ng miyembro. Kundi ako lang. Sabi ko, ay malaking pribilehiyo po yan. Pero, huwag muna natin isipin ng pastor, isipin natin, makahanap ka na ito. Sabi na, kasi naniwala siya na pag dito daw iiwan sa church natin, yung mga miyembro na i-over niya ay magiging matutulungan, no, sa doktrina. Oo. So, sabi ko, hindi ako yun atat na atat or ano. Hindi ganun ang nature ko, kapatid. Ang nature ko talaga, pag-pray natin. Kasi pastor ka eh. Oo. At kapag trabaho ka, ganyan. Oo, ganun yun. So, pinagpipray ko siya, pinagpipray ko ang the whole family. At nawa makakita siya ng trabaho. Worst to worst lang ganun at hindi na mapapayag ang Diyos basta-basta. Kasi gawain ito ng Diyos eh. Hindi ito gawain ng tao. Ang pastor mawawala pero ang gawain magpatuloy. Tandaan yan. Right? Yung ibang mga pastor, ginawa ang church, ginagawang putong sa ulo nila eh. Pues dito hindi. I'm just a member of a church. I'm a pastor and a member of a church. So, pareho lang tayo. Nag-oversee lang ako. Mahirap kaya mag-oversee. Oo. Hindi madali. Sabi nga ni Pastor Ben, nagkamali ata. Sabi ko nga rin sa sarili ko, nagkamali yata akong desisyon. Pero magagalit ang Panginoon kasi alam niyo ang Panginoon hindi nagkakamali. Tandaan niyo. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. If God put me here to oversee the church, hindi nagkakamali ang Diyos. Patutunayan niyan, hindi nagkakamali. So, ganun yun. Ako naman naniniwala na sa biyaya na ng Panginoon talaga.
Sa biyaya lang ng Panginoon, ako nakaka-survive to oversee the church, nakaka-survive sa pananampalataya, nakasurvive sa biyaya lang talaga ng Panginoon. Marami akong magpagkukulang, marami ding mga kahinaan, but doesn't mean na hindi tayo magpapatuloy. It doesn't mean na hindi tayo makarecover. Because we have the Lord. We have God. Alright? Amen. Last week, ang pinag-aralan natin ay Christology, the deity of Jesus Christ. Ano yung the deity? The deity ang kanyang pagka-Diyos. Dalawang bagay when we study Christology, Jesus Christ as a person and Jesus Christ as God. His personality and His deity. Or His humanity and His deity. Dalawang bagay. Tandaan yan. Dahil pag hindi natin mapag-aralan ang dalawang bagay na yan in the life of the Lord Jesus Christ, brethren, ma-miss up ka. Pag na-miss up ka na, may nagsasabing grupo dyan na si Jesus Christ is not God. Alam niyo yan, di ba? Marami nagsasabi na hindi Diyos si Jesus Christ. Kaya napakahalaga ang doktrinang ito na magsasabi na si Jesus Christ is God. And Jesus Christ also is man. Ganun yan. Kasi dalawang bagay. Alright? We do believe that Jesus Christ is God and also Jesus Christ is man. Tapos na tayo sa topic na yon, dito tayo sa kanyang pagka-Diyos. Tandaan ninyo, the fundamental of study of the deity of the Lord Jesus Christ. When Jesus Christ is God, He can do miracles. In the Bible, maraming milagrong ginawa siya. Tama ho ba? Kanina, yung babae na having the issue of 12 years of the issue of blood. Can you imagine every day, dudugo ang babae na yon? Naku po. Loss of blood lang nga lang pwede kang mamamatay dyan. But because of the power of the Lord Jesus Christ, by her faith, ay gumaling siya. Ang Diyos lang kaya makapagpagaling ng tao nang walang magic, walang gamot. Magawa ba ng tao yan? Hindi. Yung walang gamot-gamot. Yung walang magic. Kasi ang magic sa Biblia, sorcery yan. Wizard ang tawag niyan sa Biblia. Tandaan niyan. So, yung mga magic na yan at yung mga tricks na yan sa piryahan at saan man, Brad, iyan ay form of sorcery. Pero ang Diyos natin, Brad, pag sinabing Diyos, kayang gumawa ng kapangyarihan. Amen mo ba? No? So, yan ang patuloy sa pag-aaral natin. The first attributes, yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, yung pangkanang pagkakilanlan, kumbaga, na siya ay Diyos, ay, number one, omniscience. Omniscience ay all-knowing. All-knowing siya. Tama? Alam niya ang puso mo, alam niya ang puso mo, alam niya ang puso ng mga Parisiyo. Alam rin niya kung kailan siya ipagkanulo ni Judas Iscariot. Alam din niya kung kailan siya lilisan. Alam din niya kung kailan siya babalik. Kung may sinabi sa Biblia, kung Diyos ba siya, bakit sinabi niya doon sa isang talata na ang kanyang pagbalik daw ay wala daw nakakalam kundi God the Father, neither His angels. Only the Father. Na wala ba, does it mean na talagang hindi niya alam? Pareho lang yan sa kanina. Does it mean na hindi niya alam kung sino yung mawag sa kanya? Hindi. Dahil ang audience na ay mga tao, He talked humanly. When He talked humanly, pinapakita lamang na talagang kung tao ang pag-usapan, hindi alam. Pero kung gamitin ang pagka-Diyos, alam niya. Tama? Tama ba? Yan. No? Kasi otherwise, hindi siya all-knowing. Tama? So, He is all-knowing. He knew what was in man. Alam niya ang kanyang alam niya kung ano nasa puso ng tao. Kahit sino pa yan, alam niya. No? So, sa araw nito mga kapatid, ang pag-aralan naman natin ay yung kanyang pagka-makapangyarihan.
Ang tawag dyan sa attributes na yan, kanina omniscience, now omnipotence. Jesus Christ is omnipotent. Omnipotent siya. Makapangyarihan siya. All-powerful kung ibig sabihin. Now, Christ, sabi ng iba, si Jesus Christ daw hindi Diyos. Siya lamang ay tao. Pero bakit ay gumawa siya ng makapangyarihan? Pastor, mayroon ba sa Biblia na inamin niya at sinabi niya talaga na siya ay Diyos? Yes! Napakaraming mga passage sa Biblia, mga kapatid, na nagsasabi na dineclare niya na talaga na siya, dineclare niya na siya ay Diyos. Bakit? Ang Diyos makapangyarihan eh. One example. Pero kung sabihin mo, katulad ng sinabi nila, mayroon ba daw sinabi sa Biblia na mga tao, ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Ay walang sinabing ganyan na salita. Pero kung may mga bersikulo kang hanapin na magsasabi na sinabi niya siya ay Diyos, marami. Alright? Katulad niyan. Sabi niya, I am. Siya nagsabi niya na in the book of Revelation chapter 1 verse 8. I am Alpha and Omega. Ang meaning ng Alpha and Omega in the Greek language, in the Greek alphabet, the first letter of the alphabet in the Greek language and the Greek alphabet is Alpha and the last is Omega. Tama ho ba? Ang ibig sabihin yan mga kapatid, the beginning, siya ang beginning. Siya din ang ending. Alright? Kung siya ang nag-create sa mga bagay nito, by Him also it will last, it will end. Kaya nga makita dito na kanang yung mga element dito sa mundo mga kapatid, yung mga element in heavens, pagdating ng panahon, matutunaw din yan eh. By His power. Amen ho ba? At sinabi na, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is the Old Testament. Which is meaning today, and which was. So He existed already in the Old Testament times, and which is to come. Siya ang noon, ngayon, at ang bukas. At siya ay makapangyarihan. Siya ay Almighty. Walang tao Almighty ha, tandaan niyo. Dito sa mundo, walang tao na Almighty. Ang Diyos lang ang Almighty. Kung may magsasabi siya dyan, I am the Almighty One, mag-ingat ka. Bulaan yan. Oh. Okay? Bulaan yan. Hindi totoo yan. Dahil ang Diyos lang makapagsabi na siya ay Almighty. Kaya nga in the Old Testament, sabi doon, the Almighty God in the book of Isaiah. Tama? Makapangyarihan si Jesus Christ. Ang Messiah na darating, makapangyarihan yun. Alright? Brad, buksan mo sa Biblia in the book of Isaiah chapter 44 verse 6. In the Old Testament, sinabi ba talaga ni Jesus Christ yan? Na ako ang beginning, ako din ang ending. Sinabi kaya niya yan? Isaiah chapter 44 verse 6. Oh. Anong sinabi ni Jesus Christ yan? Thus saith the Lord, the King of Israel. Sino tinutukoy? Alam naman si Lucifer ang tinutukoy dyan. Oh. Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan. The King of Israel. No, King of Kings yan sa book of Revelation And His Redeemer, the Lord of Hosts. The Lord of Hosts, si Jesus Christ yan. Pag Lord of Hosts ang pag-uusapan. Kung Redeemer ang pinag-uusapan, mangliligtas ba? Si Jesus Christ yan, wala nang iba. Sino ba bang binabanggit dyan? Alam naman si Gibbs yan, hindi naman si Kibol. Oh. Si Jesus Christ yan. Walang iba. Oh. Alam niyo yung Kibol sa Bisaya, Brad, mga kapatid. Kibol ba? Yung putol ang buntot. Ang Kibol ang tawag niyan sa amin. Oo.
Di ba sa kibol? May manok kang makita na walang buntot, kibol ang tawag. Yung aso na putol ng buntot, kibol ang tawag. Kasi ganun daw si Satanas nung nalaglag daw sa lupa, pinutulan daw ng buntot, sabi ko magkikwento talaga. Kibol tuloy. Mga kapatid, Jesus Christ said, "Thus saith the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first. I am the first, and I am the last. And beside me, there is no God." Sabi naman ni Soriano, ay talagang, ang God the Father ito natukoy daw dyan. Sabi ko, pambihira talaga, mamali. Kasi gusto niyang patunayan na si Jesus Christ is not a Savior. So, gusto niyang patunayan na si Jesus Christ daw is not a Savior. Sabi ko, tingnan mo toro. Magaling magsalita, pero tingnan mo naman ang toro niya, miss up. Oh. Yan mo. Sabi ko, patay. Ganyan pala toro. There's no God beside me. Oh. Kasi si Jesus Christ, hindi Diyos si Jesus Christ. Sabi ko, tingnan mo toro. Saan ko magbago ang sinasabi niya? Oh, meron ko pinapanood. Panoorin ko nga. Na-curious naman ako sa mga sinasabi nito. Magaling magsalita. Tinignan ko rin mga miss up, Brad. Sabi ko, pambihira. Miss up. Kaya alam ko na. Bawat labas sa bibig nito, sigurado, miss up yan. Mali-mali yan. Gano'n naman talaga si Kan. Hindi ka magugulat kung gano'n ang nabasa ng bibig niya. Bakit? Kasi si Soriano kapatid, dating Iglesia ni Cristo yan. So no wonder yung doktrina niya na pinanggalingan niya, madadala niya yun. Kasi nag-split siya eh. Ganun siya. Kaya mag-ingat kayo ha, sa dating daan na yan ha. Doon sa atin, mayroong nagsanga ng daan. Sangang daan, basta Dansora. Dating daming daan. Grabe no, dami no. Sige lang. Dito, ituturo natin ng tama ha. Kung ano sinasabi sa Biblia ha. Billion. Sinabi ni Jesus Christ doon sa Book of Revelation, I am the Alpha and the Omega. That is enough a proof that He is God. Bakit? Sinabi niya, the Almighty. He is God. He is God. Bakit? The time is not tawag dito, applicable kay Jesus Christ. It's not applicable. Kaya nga sabi niya, I am the beginning and the ending. Kaya no wonder, sinabi doon sa Book of Micah chapter 5 verse 2, Thou Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he. Si Jesus Christ yan. Kumbaga, walang yan eh. Nagmula siya sa pinagmulan at patungo din sa walang hanggan. From eternity to eternity. Yan ang ibig sabihin niya. Diyos lang ang mayroon yan. Ang tao wala. Tapos, sa pabanggit-banggit kanya, Pastor, yung forever ko ha, huwag mong kalimutan. Forever? Anong forever na binabanggit mo? Walang forever dito sa lupa, kapatid. Okay. Alright. Ganon yan. May hangganan dito sa lupa. Saan yan? Kahit pa yung paninira nila dyan, may hangganan din yan. After 3 years, tingnan ninyo. Yung si Diwata na yun, so yan, sigurado. Pastor talaga eh. Politiko ka na naman eh, no? Sige lang. This is part of our rights. Being a Filipino. Okay. So, He is Almighty. Agree ho ba kayo? Amen. Binanggit pa yan, isa pa eh. Hindi lang kay Isaiah sa Isaiah chapter 44 verse 6. Sa Isaiah 48 verse 12. Binanggit uli yan ni Jesus Christ.
Isaiah chapter 48 verse 12. Oh, binanggit pa rin niya. Sinabi ng I am the beginning and the ending. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my call. I am he, I am the first, I also am the last. I am the Alpha and the Omega. Kulang na lang sasabihin na ako ang Diyos. Yan. Ang pinaka-bottom line dyan, ako ang Diyos. Ako'y Diyos. At ganon maintindihan natin. Tapos sabihin lang ng iba, hindi siya Diyos. So, may nagtanong sa akin, isang muklo, nag-drive ako pa uwi. Nagtanong agad siya, ano ikaw? Sabi ko, Muslim ka ba? Sabi ko naman Kristiyano ako eh. Uy, anong Kristiyano? Sabi ko, Baptist ako. Ano mo yung Baptist? Ganun sila magsalita. Oh, maranaw to ah. Ano ang iyong pananampalataya? Ikaw ay ako po'y nanampalataya kay Jesucristo na siya ay aking Diyos. Amen. So, amen, hindi siya Diyos. Sabi ko, ano siya? Tao lamang siya. Siya ay propeta. Sabi ko, okay, turo man ninyo yan. Pero sa amin, ang turo namin, siya ay Diyos. Yan ang pagkakaiba. Sabi ko, sa turo niyo, siya hindi Diyos, pero sa amin, siya ay Diyos. Paano mo masasabi na siya ay Diyos? Talaga naman, paano daw siya masasabi na siya ay Diyos? Sabi, bakit? Bakit mo tinatanong yung katanungan na yan? Pag magsabi ako sa iyo ng isang pahayag sa Biblia na siya ay Diyos, ikaw ba'y maniniwala? Bako ko magsabi kung mapatunayan na siya ba'y Diyos. Kasi ang sunod na tatanong mo sa akin, sinabi ba niya na siya ay Diyos? Alam ko na saan ka patungo eh. Oh. Hindi tayo magkaintindihan. Kasi ang paniniwala niyo, siya hindi Diyos. Ako, ang paniniwala ko siya. Pag magtagal tayo, mag-usap talaga tayo. Oh. Tayo lang. Oh, ganun lang. Oh. Siguro natamimi, ano ka ba? Sabi ko, pastor ako eh. Ayun. Ayun na. Kabado ka na. Oh, kasi alam ko Biblia ko. Ano na? Yan ang sinasabi. Oh. Kasi ang paniwala natin, siya ay Diyos. Pag sinabi mong, I am the beginning and the last, the Lord Jesus Christ is explaining or pointing or emphasizing that He is God. Sinong tao makapagsabi ng ganyan? I am the first and the last. Brad, pag may tao magsabi ng ganyan, Brad, magkabahan ka na. Amen mo kapatid? Oh. So next. Ano makita yung anak? So He is all powerful. Yun, ang liit. Yan. He is all powerful. Makapangyarihan siya. He had the power to do things of God. May kapangyarihan siya para gawin ang mga bagay para sa Diyos. Ang plano ng God the Father, ginawa niya. Okay? Kasi hindi bababa ang God the Father dito sa lupa para gumawa ng makadiyos na bagay. Hindi niya trabaho yan. Ang Diyos is composed of what? In God, dito sa gitna, God, triangle yan eh. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Each of them has his function. May kanya-kanya silang function. May kanya-kanilang office. Tama? May kanya-kanya silang trabaho ba? Okay? Brad, hindi kanya-kanyang authority ha. There's only one authority. Oh. There is one authority. The authority.
So, he had the power to do things of God. In John chapter 5, verse 19, then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth, the Father do. Ano lang yan? For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So he can do the power to do things of God. Oh. When God the Father planned it, Jesus Christ do it. Ano? Oh. Bakit? Kasi nandoon naman si Jesus Christ eh. Sa langit kasama ang Diyos eh. Hindi magagawa ng tao yan. Andun sa God the Father. Kung anong gagawin ng God the Father, siya man din gagawin ng Diyos lupa. Hindi magawa ng tao yan. Bakit? Jesus Christ has the attributes of being an omnipotent. Yan. Tama. He upholds the created universe with His power. Sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, He upholds. Uphold meaning talagang pinanindigan niya. Ginawa niya. Pinanindigan niya ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Diyos naman talaga siya. Kaya nga sabi dyan in Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person. His person, His personality as God. Upholding all things by the word of His power when He had Himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Oh. He has all power. Ang lahat ng kapangyarihan, mayroon siya. Kapatid. Kasi Diyos siya eh. Diba? Sinabi dyan? In Matthew 28:18, during the commissioning of the church, Jesus Christ gave guarantee to His disciples and His apostles. He gave guarantee to the church. He called out that in me, sabi niya, all power. I have the all power, ibig sabihin. Because I am the Almighty, I have power. Oh. All power is given unto me in heaven and in earth. That's why, kahit dito sa mundong ibabawawit, kahit anong pang problema or mga kahit gaano ka-chaotic ang mundo, mga kapatid, still, God is in control in the name of Jesus Christ. Amen? Oh, kasi all-powerful siya eh. Tama ho ba? He had power over devils and evil spirits. Yung devils at saka evil spirits, yung devil, diablo yan eh. Si demonyo yan, si Satan yan eh. Yung evil spirits, mga legion yan. Pareho yan sila, mga demonyo eh. Oh. Pag sinabing demonyo, wala ka talagang makikitang kabutihan dyan. Oh. Demonic ang gagawin yan. O, kademonyohan talaga. Kaya pag kinurse mo isang tao, napaka-demonyo mo naman, grabe. Parang kulang lang sabihin, Satanas ka talaga. Bakit? Kasi sinabihan mo kung hulog ka ng langit eh. Hulog ka ng langit, lahat ng katabi mo ay pumapangit. Grabe talaga. Jano Gibbs kumanta eh, no? Pala sa hulog eh. Jano Gibbs kumanta niya, bro? Oh, kumanta siya ng hulog ka ng langit. Naalay niya sa babae ba? Hulog ka raw ng langit. Sabi ko, talaga naman kawawa naman yung babae sinabihan niya. Ginawa niyang si Lucifer, ginawa niyang si Satanas. Kasi sabi doon sa Book of Isaiah eh, si Satanas naman yung nahulog. Si Satanas yung nahulog, kapatid. Oo, di ba? How art thou cut down from heaven, O Lucifer? Cut down, putol ba ang langit? Laglag sa lupa ba? Doon sa Book of Mark, laglag yung lupa eh. Sino yun? Si Satanas yun eh. Tapos sabihin mo sa iniirong mong babae, ito namang babae, nagpasalamat eh, salamat talaga ng mahal. Ginawa ka na ng Satanas, pasalamat ka pa. Oo, hindi niya alam kasi ang Biblia. Hindi kasi alam ang Biblia. Ganun. Hulog ka ng langit. Brad, huwag na akong sabihan, hulog ka ng... Pastor, hulog ka talaga ng langit, Pastor. Huwag ko sabihan ganyan. So, mga kapatid, so sabi niya,
He had power over devils and evil spirits in Mark chapter 5 verse 8. For he said unto him, come out of the man, thou unclean spirits. Oh, kita mo yan? Sa isang tao na naposes ng demonyo, mga kapatid. Pag isang tao na naposes ng demonyo, abay, ibang klase yan, Brad. Yes. Oo. Malakas yan. Kasi malakas na Satanas eh. Yan. Oo. Thou unclean spirits. And he asked them, what is thy name? Sagot agad, Legion eh. Itong Legion, mga kapatid, ang isang Legion, I think 6,000 soldiers. 6,000, no? No? Mga ganyan. Something like that. Oh. Kasi sabi ni Jesus Christ, doon kay Sipas, kay Simon Pedro ba na nung ibitray na siya, sabi ni Jesus Christ, hindi mo ba alam na pwede ako manalangin sa Ama na padalhan ako 72 legions? May binanggit siya doon ilang legions eh. Na para to rescue me, pwede gawin. Jesus Christ yun. Oo. So He is Almighty. Alright? And then, sabi nga dyan, umalis ang pinalis niya ang mga demonyo sa katawan ng tao. Alright? May gumagawa niyan sa panahon na yan. Sabihan ka, Brad. Pagtingin siguro niya sa iyo, Brad, may demonyo ka eh. Parang ganun ba? I cast you out. In the name of Jesus Christ. Huwag niyong gawin yan. Bakit wala kang kapangyarihan? Wala kang kapangyarihan gumawa ng ganyan. Sa loob pa ng simbahan. Parang ganun ba? I cast you out. Walang ganyanan. Jesus Christ gumawa ng ganyan. Huwag niyong gayahin yan. Kasi wala kang kapangyarihan. Mag-pray ka. Panalangin mo yung taong yan. And he asked him, what is thy name? Legion nga. He had the power over the devils and spirits, and he besought him much that he would not. Okay. Yan, naalala niyo yung nga napunta sa mga baboy. Napunta sa mga baboy at nahulog sa bangin. Nagmakawa kayang demonyo doon. Kasi sabi nga naman nila, hindi pa naman time eh. Huwag niyo mo, thou son of the Holy One. Bakit? Andito ako ba para i-torture kami? Well, hindi pa namin panahon. Kaya, ikiusap lang sila na mapunta doon sa mga baboy. Kung sa ni Talay pa papoy. Anong papoy? Papoy daw. Mga Muslim naman, buboy. Anong buboy? Huwag ka raw kumain ng buboy. Buboy. Buboy kasi sa kanila. Baboy. Sabi ng Muslim, Brad, ano tong pagkain na to? Alam mo yung kwentong yan? Sabi na, ano pagkain na to? Sabi na, adobong chicken, adobong manok ba? Sabi na, anong mantika gamit? Mantika, baboy yan, sir. Sabi naman mo, ay, wag yan, bawal sa akin. Ito, ano yan? Kalderitang baka. Anong mantika? Mantika sa baboy. Bawal sa akin ang buboy. Hindi pwede sa akin. Pag sabi daw sa isa, Brad, ano to? Kalderitang baboy. Anong mantika ginagamit? Minola. Yan, bigyan mo ako ng isang serve. Binasihan mantika sa baboy. Yan ang mahirap dyan. Kaya yung baboy niyan, biblical yan eh. Galit na galit sila eh. Bakit galit na galit yung baboy? Kasi daw, si Muhammad daw, ginaganon-ganon daw yung katawan na doon sana galit sila. Jesus Christ has the power over disease. May kapangyarihan ang Diyos, si Jesus Christ. May kapangyarihan siya, laban sa mga sakit. Ibig sabihin, katulad ni binanggit ni Brother Ian kanina, nagpagaling siya. Isang kapangyarihan na magpapatunay na si Jesus Christ is God. Amen? Diyan, si Simon's house. Si Simon dyan, si Pedro yan. Yung nanay niya,
Ayun, Simon's wife's mother. O, ibig sabihin, biyanan. Yes. Biyanang babae. May lagnat. Pinagaling niya. Oh, bakit? Baka mamaya, indo ang buhay na eh. Oh, oh. Indo talaga kasi, Brad, Labor Day kasi, Brad. Pasok, Brad. Labor Day kasi. Sabi ni Auntie Claire, international daw yan Labor Day. International Labor Day daw yung, ano daw yung May 1. Talaga raw fake news na naman to. International Labor Day daw May 1. Ano ba, saan yung pinagkukuha niya? So, mga kapatid, pinagaling niya. Pinagaling niya. At hindi lang, yung marami pang may mga sakit na pumunta kay Jesus Christ. Pinagaling niya. Bumuhay pa nga siya nung taong patay. Bakit? Kasi mayroon siyang kapangyarihan over disease. Diba? Mayroon siyang lalaking pinagaling na mayroon ding problema. Paralytic yan eh. Pinagaling niya. Sa kamatayan, mga kapatid, kung maalala ninyo na si Jesus Christ binuhay niyang muli si Lazarus na kapatid ni Mary at ni Martha. Sapat yun magsasabi na siya ay Diyos. Tandaan yan. Sapat yun na si Jesus Christ, sinabi niya at magpapatunay na si Jesus Christ is God. Hindi magagawa ng tao yan. Sino dito sa mundo ang kayang bumuhay ng patay? Pupunta tayo doon. Pero wala eh. Wala. Kapatid, pag namatay ng tao, wala. Pag natigi na ang tao, wala talaga. Patay na. Pero si Jesus Christ kaya nang gawin yun. Amen? Kaya nang gawin yun. Jesus Christ has the power over death. He has the power over disease. He has power over death. Amen ho ba? Yan. Si Lazarus, pinagaling niya. Binuhay niya. Next, Jesus Christ had a power over elements. Ano yung mga elemento dito ang elemento dito sa lupa? Yung kwento dyan, kung maalala ninyo na si Jesus Christ nakahiga lang doon sa likurang bahagi ng bangka. Doon sa Sea of Tiberias. Ano nangyari? Nung nirebuke ni Jesus Christ yung storm, kasi sabi ng mga disipulo niya, "Thou carest not us," na talagang mamamatay na kami or malulubog ng barko natin, tapos ikaw nandyan lang natutulog. Kaya sagot ni Jesus Christ, ye of little faith. Bakit? Bakit ka matatakot? Kasama ng Diyos. Hindi, kung ang Diyos ay pabayaan kayo, hindi nalubog siya, kasama siya. Di ba? Saan ang logic ng pag-iisip mo? Kasama natin ang Diyos. Tapos papayag ba siya? Nalulubog din, lalangoy din siya. Kasama natin. Ano ng klaseng Diyos meron kayo? Lumangoy, kasama nyo. Ay, kahihiyan yata yun. Hindi mabuti yun. Hindi mabuting testimony pagka ganon. Saan ka makahanap ng Diyos niyo, ng appointed son of God na nakakulong? Di ba? Walang ganyan. Saan ka makahanap sa Biblia na si Jesus Christ kinulong? Wala. Saan ka makahanap sa Biblia na si Jesus Christ ay lumangoy? Lumubog yung bangka na meron sila? Wala. Bakit? He is God. And when He rebuked it, titigil yung bagyong yan. Hindi katulad ng iba. Nung umuwi ako ng Yolanda, nataon ako na sa Manila eh. Pabalik ako dito. Pamilya ko nasa Tacloban. So, naabutan ng bagyo. Thursday yun. Kausap pa kami ng 7 o'clock ng gabi. Pagdating ng mga 7:30 pa 8 na, wala na. Motor na. Hindi nang punta kasi signal number 3 na eh. Gabi pa lang. Pagdating ng alas 6 ng Friday, Brad, doon daw pinakamalakas. So, walang nangyari. Ang balita na
Nalaman namin o anong itsura ng Tacloban, Brad. Martes. Si Ted Pailon na nagbalita. Kasi pumunta siya ng Cebu. Doon siya nakakuha ng signal. Doon sa Cavite, wala na eh. Wasak-wasak eh. So, ano nangyari? Grabe. Sabi ko, sana buhay pa sila. Sa biyaya ng Panginoon, Brad, hindi talaga pumayag din ng Panginoon na may mamatay sa kanila. Oh. So, ni-rescue. Kumbaga, uuwi ako ng probinsya para ma-rescue ko din. Kahit paano, anong magagawa ko? So, pag-uwi ko, Brad, pagdating sa Matnog, Sorsogon ba? O, tatawid tayo na agad eh. O, Brad, ang laki ng alon. Gano'n no? Sabi ko, ang barkong Montenegro, Brad, gaganon-ganon. Gumaganon pa, sabi ko, patay na. Lulubog. Siyempre, seaman ako, alam ko ang mga takbo ng dagat eh. Tingin ko sa dagat, kaya. Kasi ang barko, hindi naman sinalubong na eh, pagilid naman eh. Pero naghirap na hirap. Oh, Brad, may lumabas na isa, Brad. Sabi na, lumabas siya. Ay! In the name of Jesus Christ, Ginoon si Brad, I cast you out! Sabi ko, Brad, nakikinaw. Brad, tumayo yung mga paling. Tapos sinamahan siya ng mga kasama niya. In the name of Jesus, may sumali din sa kanya, nalangin eh. In the name of Jesus Christ, I cast you out. Yung storm ba, yung ganon ba, yung kasi parang lulubog na kami. Sabi ko, patay. Yari. Oh. Do not do that. Nature, the element, ang element dyan, hangin eh. Storm. Ang elemento dyan, kinalaban mo ang Diyos. Kinalaban mong Diyos, yun na yung elemento. Huwag mong manalangin ka na, Lord, ingatan niyo po kami, makarating kami doon sa kabila. Ganyan ang panalangin mo. Hindi, huwag mo i-cast out. That is the law of God. The law of the Lord yan. Hindi mo pwede i-cast out yan. Kinalaban mong Diyos. Ano ka? Oh! Basta sabi ko, ang bihira tumaas. Grabe talaga, oh. Oo, tapos nagsalita na ng mga ibang mga lingwahe. Ganon. Oo, ganito, ganyan. Nag-speaking in tongues ba? Tapos sabi ko, wala na. Oo. Kaya magagalit ang Diyos dito. Magagalit ang Diyos. Huwag niyong gawin yan, ha? Bakit? Si Jesus Christ lang dapat gagawa dyan. Oo. At nangyari yan noon, nung nandito siya. Oo. Nung nandito siya. Pag ginawa niya, mag-cast out kayo, wala kayong kapangyarihan gumawa niyan. Oh. No, si Jesus Christ ginawa niya yan eh. Pero walang nagka-cast out na Kristiyano sa Bible. Mayroong nag-speaking in tongues. Mayroong nagka-cast out din ng mga, doon sa Book of Acts, na mga, kung tawagin na si Bar Jesus, kung tawagin, ganito, ganyan. Abay, inano yun? Yung, nirebuke yun ng mga apostol. Si Apostle Paul nga, sabi, ginawa mo yan. Iba nga, ginawa nila para may pera eh. Oo. Hindi ini-encourage yan sa mga New Testament Christians. How about those who pass out? No, casting out, hindi dapat ginawa yan. Hindi ganyan ang aktuhan ng mga mananampalataya. Okay? Even speaking in tongues is not encouraged sa Biblia. Hindi in-encourage yan. Sa Apostle Paul, nirebuke niyan eh. Kasi ang speaking in tongues, dapat ginawa mo yan kaharap mga Israelites. Kasi ang Israelites, may kapangyarihan binigay ng Diyos kanya. Biblically, mayroon. Sa mga apostol, mayroon. Pero panahon ngayon, Brad, panahon ngayon ba? After, ang tandaan ninyo ha, ganito yan. Ang church na kinomisyon ng Panginoon, kasama ang kapangyarihan na binigay sa kanila. Noong nangamatay na yung mga yon, wala nang sumunod sa kanila. Tandaan nyo yan sa Book of Mark. Ang mga disipulo at apostles na kinomisyon ng Diyos, para humayo, may kapangyarihan silang dala-dala with signs and wonders in the Book of Mark chapter 16. Noong nawala na yung mga yon, nangamatay ng disipulo at apostles, wala nang sumunod sa kanila. Kaya pag may nag-cast out, mayroong kapangyarihan na nagsasabi sila, pagkatapos ng mga yon, bulaan po yung mga yan. Fools!
po yan ang term dyan. Oh. Kasi yung or Baptist Oh. pastor, they cleanse the house. Oh. Blessing pala, house blessing. Oh. Pero alam nila may Oh. then nung one time Nag-cast out? hindi. Nag-pray? Cast out eh. Una, the whole day nag-fast. Oh. Then sinama niya. Fasting is biblical. Correct. Isama siya. Oh. And habang nag-circle doon sa loob ng bahay, binabangga, kwento sa akin, binabangga sila sa loob ng bahay. Okay. Hindi nakita ko din, pastor naman, nagka-cast out talaga doon sa... Kinag-cast out yan? Kinag-cast out niya po talaga na yung espiritu sa... Oh. Tapos, naririnig ko lang sa labas. Oh. Ngayon, Na ganun ginawa niya? after nung natin, ritual na ginawa prayer, pagpasok ko, may nakita ko dun sa kanyang structure ng wood, may meron talagang pinamuong demonyo Talaga? dun sa bahay. Pero after na, hindi manifest. I cannot judge. I cannot judge. Pero sa akin po, Pastor, ayoko lang nung churches na nag-deliverance lagi. Yung kailangan merong naghahanap ng masamang spirito lagi sa tao. Lagi meron kang... Kasi lahat naman tayo meron talaga yun. May tinataglay ng pagkalat. Pero yung lagi sila nag-aalis ng deliverance. Parang naghahanap ng demonyo pala. Huwag gawin yan sa mga... Alam mo, ang ginagawa niyan sa mga pastor na mga may mga pastor na nakaranas ng mga na-possess. Yun din. Paano na dinitil? Paano nila? Possess talaga ng demonyo. Hawak-hawak ang Biblia, manalangin sa Panginoon. Pwede mo sabihin, lumayas ka, ganito, ganyan. Pero the way na I cast you out, ganito, ganyan, na ganyan. Brad, manalangin ka sa Panginoon. Pray. Salita ng Diyos ito, makapangyarihan ito. Yung mga simbahan kasi na nag-give like poverty, kinakast out din yun. Mahirap yun kasi ano naman yun, magang out of sense yun. Kung halimbawa ako, pastor, alam kong doktrina, Brad, manalangin ka, Panginoon. Hindi mo ba makuhas manalangin ka? Mag-fasting ka. Pwede naman yun. Pero, praying na, halimbawa, yung mga kahirapan dito sa mundo, ganito, Brad, hindi mo na kailangan. Bakit ka manalangin para sa kahirapan ka? Unahin, manalangin ka pa sa sarili mo. Ganon. Kaligtasan dahil yung poverty, Brad, dito sa mundo, hindi na mawala yan. Mas, paano po yung experience ko sa OGR? Parang deliverance nila. Nilelehan din. Tapos kami na nagtumbahan na agad. Maliban lang saan, ako lang nakatayo. Huwag niyong gawin yan, Brad. Huwag niyong gawin. Kaya nagtataka na rin doon sa nahihimatay. Meron doon. Kasi ang alam ko, kapag yan ng Spirit, walang nahihimatay din. Yung build up the Holy Spirit at work. Huwag niyong gawin yan. Yung mga casting out. And the night of the Father. Manalangin. Ang simple lang dyan, pray. Pray unto the Lord. Tinuruan tayo ng Diyos. Sa doctrine of prayer natin, tinuruan tayo kung paano manalangin. Oo. Ano po yung pakita ng tao lang po? Hayaan mo sila, mga ano yan, mga pagbabayaan mo yun. Para may pwede. Hayaan mo lang sila, Brad. Sabihan na sila nangatumba, ikaw hindi. Hindi gumagana yung kapangyarihan nila sa'yo. Wala to akong police spirit, kasi doon nangyari sa akin. Kasi pag sinabi nila, pag ikaw Brad natumba, Brad, ibig sabihin daw, ligtas ka. Bakit? Gumagana ang Holy Spirit sa'yo. Hindi ganyan ang turo sa Biblia, Brad. Okay, let's continue. So, Jesus Christ has the power over elements. When He rebuked the storm, naging kalmado ang lahat. Bakit? Diyos yan. Diyos yan. Pero si Kibuloy, sabi niya, nung naglindol, at pinindot daw niya yung button, Brad. Naglindol. Tapos sinabi na, huminto nga naman. Okay. Sabi ko sa inyo, maganda, mga pubulaan yan.
Huwag na kayo magpaniwala. Kasi hindi naman biblical yon. Oo. Ganun yun. Sige lang. Hayaan mo lang sila. So, Jesus Christ has power over nature. Sa nature naman, katulad ng tubig, alala ninyo, si Jesus Christ, doon sa wedding in Cana, mayroong mayroon siyang kapangyarihang ginawa doon. Ginawa niyang alak yung tubig. He turned the water into wine. Oo, kapangyarihan ng Diyos yan. Siya lang makagawa nun. Walang taong makagawa niyan. Mayroon isang babae sa TikTok, sabi niya, tinanong siya ng polis, ano yung dala-dala mo? Tubig. Tubig na dala. Alak alam ng polis eh. Kinuha niya. Ininom niya ngayon. This is wine! Oh. Sabi ng babae, oh, God make it again. Kapangyarihan daw. Sabi ko, ginawang makire yung Sabi ko, bihira itong babae kita. Brad, Diyos lang makagagawa niyan. Turning water into wine. Nangyari na po yan. Hindi magagawa ng tao yan. Dito sa Saudi Arabia, gumagawa ang mga Pilipino niya. Oh. They turned the yeast, the water, and with a bunch of grapes into wine. Called sabiki. Pambihira. Mga Pilipino magagaling talaga gumawa. No? Kapabayaan na sila. Yung gayahin yan, ha? Gawa ng tao yan. Kapatid. So, mga kapatid, the Bible cites all of these things as proof of the deity of Christ being an omnipotent, all-powerful, makapangyarihan ng Diyos. Na si Jesus. Kung ang sabi nila, si Jesus Christ ay hindi Diyos, paano mo nasabi na hindi Diyos? Diba ang argumento nila palagi? Umiyak siya. Kung Diyos daw siya, bakit nanalangin siya sa Diyos? Walang dapat ganun. Pero kung sagutin mo sila, Brad, yung gumawa si Jesus Christ ng kapangyarihan, masasabi mo ba na siya Diyos o hindi? Diba ka, Brad, mag-tongue twist yung sagot nila. Oh. Yung gumawa si Jesus Christ ng kapangyarihan sa Biblia, masasabi mo ba na Diyos siya o tao? Diba kayo, mahirapan lang sumagot dyan, Brad. Ganon ang isa technique. Paano mo hulihin ang mga yan? Yung sabihin mo na si Jesus Christ umiyak, na siya dahil siya ay tao. Of course. Dahil may puso siyang tao. Okay? Pero ito ang argumento. Yung umiyak, yung manalangin doon sa Diyos Ama. Pero ito, gumawa siya ng kapangyarihan. Masasabi mo ba na siya ay Diyos or hindi? Diba kayo, mahirapan silang sagutin yung tanong na yan. Ginawa ko na yan. Mayroong nagmamagaling na igling. Ilisyanit. Batman. Grabe, dami din sinasabi. Nung tinanong ko, may tao ba, nakakita ka na ba ng tao na bumuhay ng patay? Pero mahirapang sagutin yan. Hanap siya sa internet ngayon. Wala, siyempre. Sa tingin mo ba, dahil hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos yan? Yan ang mga tanungan ba? Di ba kayo makukorner yan? Sa tingin mo ba, yung pagpagaling or pagbuhay ng patay, magagawa ba ng Diyos yan? Or magagawa ng tao? Ayaw, kakabahan na yan eh. Makukorner na siya. Alam naman, hindi na ako sagutin. O di, sabi niya, Diyos. Okay. Si Jesus Christ sa Biblia, may alam ka ba na si Jesus Christ bumuhay ng patay? O di, mahirapan ka ngayon. Kung alam mo talaga ang Biblia, malalaman mo na si Jesus Christ bumuhay ng patay. May alam ka ba sa Biblia na si Jesus Christ bumuhay ng patay? Para masabi mo siya ay Diyos o tao lang? Brad, kung hindi mo alam, bigyan kita. Alam mo ang sagot sa akin?
ang ministro na ang kaharap mo dapat. Ang ministro daw nila. Ang ministro daw eh. Oh, yan ang sinasabi natin dyan. Oo. Ministro ka ngayon. Oo. Huwag mong sabihin sa akin na si Jesus Christ ay tao lamang. Oo. Huwag mong sabihin sa akin ng ganyan. Dahil si Jesus Christ is God. Kung ang turo nila ay si Jesus Christ is man lamang, sa atin, si Jesus Christ is God. Amen ho ba? He has an attribute. Una, omniscience. He is all-knowing. And number two, he is omnipotent. He has an attribute he has an attribute of omnipotence, and he has also an attribute of omniscience. Next to it, si Jesus Christ ay omnipresent. Present everywhere. In the Old Testament, present. In the New Testament, present. He is present everywhere. Kahit nandito, he is present. He is present everywhere. Because he is. Amen mga kapatid? Any question? Question ho ba kayo? Pwede nyo bang pasubalian na si Hesus Kristo ay walang kapangyarihan? Pastor, kung kaya yun. Si Jesus Christ ay makapangyarihan. Brad? Kasi Lazarus, Yes. binabanggit sa Biblia. Namatay siya dahil sa sakit yan. Sigurado yan. Oo. Ang tao, hindi talaga mamatay ng walang dahilan. Oo. Pero for sure, si Lazarus ay namatay sa sakit. Kung hindi man binanggit, ay namatay talaga siya. Iyon ang katotohanan, namatay siya. Kasi sick. Oo. Sick yung sick yung dahilan eh. Hindi natin alam kung anong klase nga, basta namatay siya. Siya binuhay. Oh, Siya ay more. pa rin. At namatay siya ulit. Flesh body, fleshly, carnal. Sabihin, kaya siya dati Jesus Christ lang. siya ang panganay because pagkabuhay ko, glorified Body. That is correct. Lahat ng binuhay ni Jesus Christ sa Biblia, namatay ulit yan. Namatay ulit. Ang purpose kung bakit nangyari kay Lazarus, binanggit na ng Panginoong Jesucristo yun. That in Him, they might believe me that I came from. Para mapatunayan talaga na maniwala sila na ako ay authentication yun eh. Authentic na God sent me. Confirmation yun. Di ba binanggit niya yun? Kaya nangyari yun. Kaya ang ginawa niya, nung sinabihan niya, si Lazarus, ganito, ganyan, patay. Hindi pa siya pumunta. Hitarid in kuan pa rin. Ano pa rin siya doon sa Judea, naghintay pa rin siya, no? Pinaabot niya ng 4 na araw pa. Para talagang manlagkit na ba? Klarong-klaro na, patay na talaga yan. Bakit? Ang amoy na nga eh. Stink na nga yung term eh. Lalagkit na yun. Mga maho na ba? Pero, dahil sa kanyang kapangyarihan, may purpose kasi yon. Bakit nangyari yon? That they might believe. Kaya nga umiyak siya eh. He wept. Tapos, nung binuhay niyang muli sila sa Lazarus, yung para sa kalulatian ng Diyos. Amen? Any other questions pa? Okay na? Amen. Go ahead, bro. verses 5 to 9. Oh. Chapter 1, verses 5 to 9. Yung kanyang pagka-Diyos, binanggit yan dyan. Thy throne, O God.
Thy throne, O God. Alam nyo na? Yan yung verses 5 to 8. What? 5 to 9, nandyan yan, 5 binanggit to yan. 9. Ang 8 ang pinakamabigat na binanggit dyan. Sabi dyan, for unto which of the angels saith he at any time, thou art my son. Pag binasa mo yung Hebrews chapter 1, malalaman mo kung sino ang speaker. Yeah. Sino ang nagsalita. Alright? Oh. Ang speaker dito is God the Father. For unto which of the angels saith he at any time. Oh. Sinabi niya sa mga angel about Jesus Christ, thou art my son. This day have I begotten thee. Kaya huwag niyo sabihin, ang pagkasilang ni Jesus Christ, tao lamang yan. By the operation of God the Father through the Holy Spirit to the book of Luke. Tama? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. God the Father and God the Son, Christ. Jesus Christ begotten. Ha? Kaya ang term begotten, because it is a relationship of God the Father and him. Right? Verse 2. And verse 6. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, and let all the angels of God worship him. Even the angels of God must worship the Lord Jesus Christ. Because he is the Lord of the angels. Doon sa Old Testament, ang tawag niyan, Lord of hosts. Lord of hosts. The host is the angels. In the book of Revelations, Jesus Christ is the Lord of hosts. In verse 7, and of the angels he saith. Sinabi ng God the Father sa angel, who maketh his angels spirits. Okay? Ang function ng angels, mga kapatid, being a spirits, alright, to minister. They are ministers with power. Anong power nila? Flame of fire. They have power. Kaya ang mga angels na yan, they have power. Kala ninyo. Oh, they have power. Anytime, pwedeng gamitin ng Diyos yan. Even in the Old Testament, yung angels ay nagpakita si Jesus Christ in the form of angels. Nalala niyo sa pag-aaral ng Christology, yung pre-incarnation, tawag, verse 8, ito ang mabigat. Yeah. The testimony of God the Father to His Son. Binanggit yan doon sa book of Psalm. Sabi dyan, but unto the Son He said. Brad, ito yung isa yung mabigat na binanggit ko sa mga nagtatanong. Sabi ko nga, Brad, may sabihin ako sa iyo. Curious ako kung paano ipaliwanag mo ito. Yan ang sabi ko sa kanya, yung mga nagsasabi, may babanggitan ako isang bersikulo lang. Curious ako kung paano mo ito baliin. Paano mo ito baliin? Paano mo ipaliwanag sa akin? Yun ang gusto kong marinig. Curious lang ako. Kasi kung anong turo ng Iglesia ninyo sa bersikulo ito. Ganun. Sabi ko, sige, ano yan? But unto the Son He saith. God the Father, sinabi doon sa Thy throne, O God. Thy throne, O God. Ang trono mo, O Diyos. God the Father, sinabi kay Jesus Christ, ang trono mo, O Diyos. God the Father say to Jesus Christ, Diyos, ikaw ay Diyos. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Yung scepter, kapatid, yung leadership ba? Leadership yan. Ang representative, ang representation ng leadership mo, yung authority mo, yung kapangyarihan mo, utong dito yung parang bahari ba? The scepter of righteousness, yung dominion of righteousness, yung representation of righteousness is the scepter of thy kingdom. Okay? Tandaan yan. Binanggit yan din sa book of Genesis. Tumutukoy kay Jesus Christ. Tumutukoy kay Jesus Christ. Yan, tumutukoy kay Jesus Christ yan. Doon sa book of Genesis chapter 45. Doon yan. The scepter of thy righteousness is the scepter of thy kingdom.
Yan ang palatandaan. Okay? Yan ang palatandaan. Kaya pag-aral ka sa doktrinang yan, doon sa Book of Revelation, makikita mo who will be having a dominion in the new kingdom. Si Jesus Christ yun. Oh. Nung sinabi ko sa kanya yung versikulong yan, Brad, hindi kasi, paano nila baliin yan? Paano nila babaliin yan? Paano nila pasubalian yan? Brad, hindi nila kaya. Kaya. God the Father na nagsabi. Who have power more than God the Father? Sino? Tayo? Ako? Ako po. Huwag kang magsalita ng ganun. Baka baliin ka ng Diyos. Maindo ka bigla. No. Ganun yun. God the Father na nagsabi na si Jesus Christ is God. Tapos ikaw sabihin mo na si Jesus Christ hindi Diyos. Sino ka? Sino ka? Tamba? Hindi. Oh. Kapangyarihan natin dito sa mundo, kapatid. Wala yan. Amen, mga kapatid? Kaya tama yung binanggit ni Brother Ian. Ang speaker dito is God the Father. The testimony unto Jesus Christ. Pag ang God the Father ang magbigay ng testimony, Brad, kabahan ka na. Katulad ni King David. Di ba, may testimony ang God the Father about King David. Oo. Di ba, sabi niya, who will fulfill my will? To King David. Pag ang God the Father ang magbigay ng testimony, o ang Diyos ang magbigay ng testimony, Brad, matindi yan. Yan. Kaya pag sinabi na, verily, verily, I say unto you, he that believe it on me is not ganun. But have everlasting life. Hindi yan. Makapangyarihan yan. Amen? Praise God? Any question pa? Yan. Praise God. Brother Jen. Amen, Brad? Okay? Salamat sa Panginoon. Okay, mga tanong. Tayo manalangin. Para sa ating break time. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's Friday school, Panginoon. Jesus Christ has the attribute of being an omnipotent God. Salamat, Panginoon, sa doktrinang ito. Kami po'y naniniwala na si Jesucristo ay Diyos at makapangyarihan. Makapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo, God. Panginoon, kung kami po ay minsan ay nagda-doubt sa aming mga panampalataya, minsan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Diyos. Lord, renew our heart through the Holy Spirit. Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa amin. Salamat sa inyong doktrina. Salamat po sa inyong biyaya sa amin. Salamat po sa inyong pag-ingat sa amin. Purihin po ang inyong pangalan. Ang lahat na ito ay aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesucristo na yung Panginoon tagapagligtas. Amen. Tayo mga kapatid.